conference na ang tawag ng conference na yon. Yung open quorum kung sino may suggestion pwede mag ano sir kahit mababang organo ka. Hindi man plenum na. Hindi man sir, basta yung ano lang. Ngayon, nagsasalita yung commander-in-chief Casalbon alias sir. Sabi ng Casalbon na yon, pag tayo na niya, ang gobyerno sa Pilipinas, nanalo tayo sa girang ito, wala nang revolusyon, sabi niya. Pinakinggan kong pinakinggan at ang sabi niya, pag nanalo na ang komunista sa gira, wala nang revolusyon daw, sabi niya. Pinag-a-analyze ko habang nagsasalita siya. Ngayon, sa madaling sabi, sir, na sino anyan may question, sabi niya. Dinaasa ko agad ng kamay, sir, pinagmamadalian ko at sabi ko, maiksi lang ang isasagot ko dyan at wala akong pinag-aralan kung batikusa ng batikusa. Sabi ko, paano mo po tabi kum, dahil pag mataas mo gano'n, kum na ang tawagan sa kilusan, na masasabi ninyo na kung tayo na ang gobyerno, na wala ng revolusyon. Katulad ka ako ngayon, kung na tayo sa patakarang ng gobyerno, naggumawa tayo ng hakbang, na bilang mag-rebelde tayo na laban sa gobyerno, kaya nagre-revolusyon ngayon. Ay kung tayo na naman nanalo tayo na ang gobyerno, imposible sa karamihan ng tao na walang kontra sa atin. Magkukontra sa atin, magre-rebelde. Kaya hindi po kako na masasabi ninyo na matigil ng revolusyon kung tayo na walang katigilan na kayo ng revolusyon. Ang sabi po sir ng pinakang commander, saka natin pag-usapan yan, alisin yan. Pinalis ako sir doon sa na yun. Hanggang idinisarmahan ako ng baril dahil pinag-aanohan nila yung pagang inoobserbahan nila ako. May palaging may naka-spot sa akin na tao para nag-aanohan salita ko nasa kanila may ground yung salita ko sa kilusan. Ngayon, nung makalipas mga 3 linggo, anya kas kung gusto mo anya malipat sa Pulan Mandirigma. Sabi ko, saan po tabi commander yung unit na yon? Nandun sila ngayon sa Gastitorena. Ay sabi ko, tatawid ng dagat yan, hindi ako mahina ako sa tubig. Nahihilo ako. Pwede po ako magbakasyon akong 1 linggo lang. Sige, pag-usapan namin yan. Ngayon, 3 days nila akong inobserbahan. Hindi nila ako pinapadikit sa grupo. Nakabukod na ako sa kanila. May tao palaging nakagwardya sa akin. Ngayon, naobserbahan man nila na wala man akong aksyon na nakikita laban sa kanila. Pinayagan ako, hinatid ba ako sa lugar namin sa'yo. Ngayon, pag ang sabi nila sa akin, susunduin ka namin sa ganitong araw, ganitong pizza. Huwag kang sasama kung kaninong grupo at baka masingitan tayo ng mga militar na panggap. Ang sabi po ng commander. Kung hindi anya makita mo ang mukha ko, huwag kang sasama kung kaninong grupo. Sabi ko po, dahil hinatid pa nila ako. Ngayon, nung time na dumating ng araw na yon, ang sumundo sa akin, sir, hindi ko man nakita doon sa lahat ng sumama ko sa MP hanggang na mag-uwi ako doon sa amin. Hindi ko man nakikita yung unit na yon. Ibang grupo nga. Ngayon, hindi ako sir sumama at yun ang bilin sa akin ng pinaka-commander ko. Tapos yun, panagalit sa akin yung isang grupo dahil parang wala daw tiwala sa kanila. Basta yung kako ang pinag-usapan, yun ang bilin sa akin. Saka unang-una pati ako, hindi ko kayo kilala. Oo, sabi nyo, MPA kayo. Pero hindi ko kayo kilala. Kaya hindi ka ako sasama sa inyo. Kung hindi ka ako yung si Kamon Ching ang pumunta dito, grupo niya, hindi ako sasama. Ngayon, nung hapon na, umalis sila, lumipat lang ng bahay yung sikretong lugar, gano'n yung mga MPA sir Hahanap lang sa isang barangay, yung sip na bahay na hindi daanan ng tao, doon lang, lumipat lang sila. Mga kalahating kilometro sir doon sa pinagtitirahan ko. Sa nakikitira lang ako. Wala man akong magulang na sir. Kinamagahan, may pulong, nagpatawag ng pulong doon sa lugar na yun. Yun, pati yung tinirahan ko kasama sa pulong. Nandun, maghapon. Daming tao na pinakuha. Ngayon, may kaibagan akong nandun nakasama sa pulong. Tapos ng pulong sir na pinatawag ng mga tao na yun. Nag-usap-usap yung buong MPA. Ako nang pinag-uusapan, mabuti nga, narinig sir, na i-liquidate daw ako nung grupo na yon. Sabi nung kaibigan ko, umalis ka na niya, Toy, sabi, dahil ang tawag sa barangay namin noon, Toy, umalis ka na niya.
pinag-iinitan ka ng grupo ni Carrillo. Narinig ko niya. Pagkatapos niya ng pulong, nagtarayuan na niya sila, nag-usap-usap sila pare-parehas MP. Kailangan na niya ano natin ito si Karen do. Dahil niya nanlalamig sabi na. Ngayon na sir, nagbumaba ako ng barangay tinawagan. Naghanap ako makontak kung sino ang may kakilala sundalo. Dahil sabi ko, kung yun ang gusto nila, pag oras na binuhay ako ng sundalo, walang mananatiling MP sa isarog na yan. Sabi ko sir, nung panahon na yun. Ngayon, wala, mahirap sir may magkatiwalaan sa mga bundok sir, mga opisyalis. Wala sir mahirap magkatiwalaan. Kahit ako nga magsusurrender na, wala pa akong tiwala sa mga opisyalis. Dahil puro sa MP talaga yan sir, yung kabundukan sir. May mabuti, may ano, nakapag-ano sa akin na, ano niya, may safe house pala ng mga intel sir ng Sikin ay Binon. Ayun, nakadikit ako doon sa Kagawad Lopez sa tinawagan sir. Ayun, sabi maghintay-hintay ka lang at gagaling lang dito yung group, yung mga nakamotor na isto. Noon, namonitor pa sir ng MPA doon sa bahay ng Kagawad. Pinuntahan pa ako doon, tumakas na ako. Hanggang naghanap na akong sundalo sa highway. Doon, makakita akong sundalo kung saan may kampo na sundalo. O, nakapunta ako sa 241 na yan sir sa Kareka yun. Ngayon, hindi man ako inanuhan sir. Sabi ko, sir, o sino kanya? Sabi ng gwardiya. Sabi ko, sir, MPA po kako. Magsusurrender po ako. May hindi kami maniwala, wala ka man dalang baril. Eh sabi ko, sir, bakasyon po ako sa MPA. Ngayon, pinag-iinitan ako ng isang grupong nandyan ngayon sa amin. O sige niya, kung MPA ka, pumunta ka doon sa, binigyan akong 20 pesos. Sa parada, kilala mo ba niyan mga esparo yan? O sa lahat ng esparo po, sir, sa Tigaon, sabi ko, kilala ko, 13 ka ako ang member ng esparo dyan. Kilala ko, sir, sabi ko. Yan mga mamit-mit ka ako ng itak na yan, sir. Lahat esparo yan, nakakonference ko yan, sir. Sabi ko sa yung gwardiya doon sa 241, sir. Ngayon, binigyan akong 20. Pinatayo ako doon sa parada. Ipapain nga daw ako kung talagaan yan may esparo dyan, pupuntahan ka dahil sigurado, monitor ka, magsusurrender ka. Mapapatay ka din, gago ang putang mo. Segundo lang, sir. Nakita ko na yung mga esparo. Nandun na, dikit na. Kumuripas ako ng takbo. Nagpakulong ako sa munisipyo. Sabi ko doon sa pulis at kulang ang kalamang ko. Sabi ko doon sa pulis, sir, pwede po kako na ipasok niya ako dyan sa kulungan. Bakit niya ipapasok ka na wala ka man na kaso? Sabi ko, sir, kahit walang kaso, sir, basta para safe ako na may gwardiya ako dyan sa loob. Ngayon, ayan. Doon nga, pinasok nga ako doon at gusto ko doon na namilit ako. Oras na nagiging pakipilitan ko, sir, na ipasok ako doon. Ngayon, pag mga alas 8 ng gabi, sir, nandun na may matanda yung pinakan tatay ng head ng esparo, sir. Si Basilio Manlangit, sir, ng Tigaon. Sabi doon sa investigador, Chief, mayroon akong namumonitor dyan sa loob. Albor ko niyan isa dyan. Alin niya matanda na eh. Yun yan, pumasok dyan kaninang pilitan. Yung dibdib ko ganyan, sabi ko, wala na akong lusot dito, wala na akong matatakasan. Tinignan ko yung reyas, ganun sa likod ang reyas, malalaking bakal. Ngayon, hindi man binibigay, hindi po niya naimbestigahan niya ng media kanina magdidilim na. Mabuti may medyang nagpunta po sir doon na nag-iimbestiga kung ano daw po ang kaso. Ano problema? Sir ginaganon doon siya sa basta albor ko niya yan dyan. May linalagay na pira na natabon inaano sa pulis sir. Kaya nung kinamagahan sir, hindi na radyo, siguro narinig sir ng mga sundalo, dahil sundalo nga hinahanap po, masurenderan, narinig siguro. Ayun, may pumuntang sundalo sir tanghali. Hindi ko pang alam ng mga sundalo, mga naka-civilian, mga naka-Carmelite. Ginising na lang ako doon sa loob. Sabi, Noy, gising na Noy, sabi sa akin ni Lieutenant Barintos. Sabi ko, mga naka-Carmelite, sabi ko, sasalvage na talaga ako. Wala na akong mapupuntahan. Wala na akong nagbihis ako. Samama ako sa kanila. Civilian na sasakyan. Tapos may mga backup na nakamotor. Ang hininga ko, nandito na lang sir. Pabundok pa yung dinalaan sa akin. Yung pala, yung batalyon nila, nasa bundok sir sa Wakloy. Ay, sa kata yung lugar na yun na nila, area ko nga yung lugar na yun. Kaya nung iniimbestigahan ako,
Nung kinaumagahan, sir, saan ba niyang kampo ninyo dyan sa lugar na yan? Sabi ko, sir, ano sir, dahil gabi, inimbestigan ako, sir. Sabi ko, bukas po, sir, makikita ko yan bundok na yan. Dahil may palatandaan pa ako, sir, ng malaking kampo dyan, sir. Yung parang pugunan, sir, kung tawagin dito, gaho. Doon sa baba ng malaking kampo. Yun, nung umaga na, pinasamahan ako doon ni Colonel Pansipani noon, sir. Ay, nakita ko, sabi ko, dyan po sila ang malaking kampo namin, oh. Sa may, ng payatan, taas ng payatan. Ayun, pinuntahan. Nag-withdrawhan man sila at namumonitor na doon sundalo. O si Karen doon niya, nag-ano na niya, mag-iingataan niya kayo pa ano-ano sa oraligid sa mga kampo ng militar at si Karen do, hawak na ng militar. Okay, nung pinunta namin, sir, wala, nakaalis lang. Nakatakbo na. Nag-withdraw na. Pati yung mortar na tinatago namin ay isang bala, wala na doon sa civilian na inana. Sige po. Pero, hindi pa sabihin mo sa buwatan na dati yung ano? O hindi rin alam na police na yung matandang yun eh. Alam, sir. Alam niya na Alam po, sir. Dahil matagal na naging hid ang dalawang anak noon, nandun lang may mga kapitbahay na pulis, sir. Tigaon na yun. Sa Malagwas, Tigaon, sir. Kaya nung ikwininto ko na, sir, sa sundalo, rinidyo ng sundalo, nagsigpublasan ang mga tao sa barangay Malagwas na ng Tigaon, sir. Nagsitakbuhan ang tao dyan. Noon hininto ng 6 by. Sabi ko dito ako nagko-conference, oh. Noon nasa taas ako. Pinapatawag ako ng Esparo. Ngayon, oh, wala na niya yung 90, tapos di 2.7 na lang, dididakan pa ng 60 pesos. Parang 60 pesos na yun. Sa mutual aid pa rin. Sabi ko, yung 90, paliwanag kung saan, sabi ko, ay sa, hindi na ako magbibigay niya. Anong nangyayari sa amin, sir? Ano daw yung virtual aid? Halimbawa, sa ano Ay, daw? buwan-buwan yata may Buwan-buwan. namamatay. Wala man. Buwan-buwan Oo, bibigay daw sa namamatay. hospital. Wala. Ang problema, yung mga nakakarin, yung mga umahawak, sir. Yung mga implementor. Kaya yung sinabi ko po, sir, sa kanya kanina. Sabi ko, kung sino ang tumutulong, kung i-direct na lang na ibibigay sa ano, hindi na padaanin sa ibang kamay. Dahil pag pinadadaan pa sa ibang kamay, sabi ko sa kanya, Yan ang nangyayari ngayon. Kasi yung coordinate. ang 2.7 na yan, sa akin nga sabi ko, kung kulang yan. Kung saan ko ikukulong paral ko dyan? Yan ba yun? 3 po, sir. Simpleng pangarap, hindi nila binigay. Hinadlangan nila kami. Oh. Naanihin ko sa 3 parsela, sir, may 100. Oh, hindi na ako maghihirap doon, sir. Yun na lang alagaan ko. Kahit sunduin akong sunduin ng mga gumagamit sa akin noon. Kahit anong ahensya ng intelligence ng process. Kung saan ako buwanan. Itinatanim pa kung bilang mag-impi ulit sa kabilang bundok kung saan na bundok. Yung sa dito ka na sa Opo, sir. kung ba pinapawalan ka. Opo, sir. Halimbawa wala yun, halimbawa dyan sa lugar ng Baaw na yan, umalis yung grupo talagang regular na MPA dyan, yung mga koleksyon na dyan na iiwan dahil iniipon-ipon yan sa mga poste. Ngayon, pag namomonitor nila, walang magandang makapasok doon, kundi talaga yung may alam sa salitan ng MPA, kinukuha ako doon, pinapadala ako dyan. Na ikaw ang mag-recover ng mga koleksyon nila at nandun ang mga naka-intact. So, okay naman yun. Nakakupis naman yung mga sinasabi mo ngayon. Na ano sir, kaya lang, may ibang ahensyang nakakamonitor na binabantayan na pala yun. May kukuha, siguradoan niya yan ng MPA. Ngayon, ako nga ang kukuha, nagpapakilala ng MPA. Nagipag-requisite ako doon ilang araw sa mga mahawak doon. Dahil iimbestigahan ka yan sir, hindi ka kilala. Iimbestigahan ka nila ng mga Milisyang bayan. Oo, mga Malaysiang bayan, iimbestigahan ka talaga. Matitinding pagsusuri talaga ang katanungan sa'yo. Kaya kung hindi mo malusutan, doon pa lang huli ka. Patayin ka na ng mga yan. Ay naniwala mo at nalusutan ko. Ngayon, yung palang mga intil ng brigade noon, yun ang binabantayan na. Ngayon, Sino nagpapunta sa'yo? yun si patay na sir, si Master Palencia sir, yun Ano naman pinasok. siya?
ano sir ng intelligence niya, sir. Siya nakatanim din sa lugar na yan. Dos ng Na 16 IB yan, sir, siya. so, batalyon. 16 IB. Kaya nga, imagine mo, ano, batalyon, Bilustingan. may minomonitor, yung brigade, may interest, Pinustingan ng brigade. pinastingan ng brigade, pinasahan ng ano, Ito, kung sino, pinagamit. ano. Hinabul-habol ako ng mga Magkano intelligence. naman yung pinupustin, yung ano na, mga sama, Doon sir sa unang kinukuha ko sir, may 17,000 dahil pinababa ko yung mga mais dahil yun pati mga produkto sir, mayroon silang naka-intact sir sa mga ano ng barangay sir, yung chairman ng barangay, ano, doon tinatambak sir ng mga MPA. Halimbawa umalis ang MPA sa isang lugar na yan kung ilang buwan. O iniiwan doon sa chairman ng barangay. Chairman, ikaw na muna mag-ano. may partisipasyon talaga ang mga barangay chairman sa activities ng Kilos ng Oo sir, Hindi lang mababaw, talagang malalim din. pati mga kapitan. Kaya nun, Sila magsasabi talagang lahat ng mga Willing ba kayo na malipat mula dito? Ialis kayo dito sa Bicol? Oo, sir, kung may malipatang ay iwan ko sa kanya, ano kasi ako po sir. may, Ano ka naman talaga sa ibang trabaho dito? siya okay lang siguro hindi muna. Ako talaga gusto ko makalayas at talagang delikado ako dyan pag ako. Kasi nakakapagtataka